So mga sangkay, alamin po natin ang report na mayroon daw pong isang sakit, bagong sakit po ito na nakapasok po dito sa Pilipinas at ito raw po ay nakakahawa. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At pag-usapan po natin itong mga sangkay, itong report, okay? Ngayon kasi, kalat na kalat po ito sa mga balitaan, isa pong karamdaman ang nakapasok po sa ating bansa o isang sakit. Mga sangkay na usap-usapan na po ngayon. At ayon po sa report, mga sangkay, nakakahawa raw po ito. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, mga sangkay. So, makikita nyo po sa ibaba ng video na to ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, sa ating channel, nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga pandaigdigang balita na dapat po ma-inform po tayong lahat. So, 1.23 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman, ano pang hinihintay mo? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Huwag nyo pong kailimutan yan, okay? Ngayon, ito po yung report. Q fever, nakapasok daw po sa Pilipinas. So, ano ang mayroon, mga sangkay, sa bagong karamdaman? Para po sa iyong kaalaman, no? Hindi po ito bagong balita na may mga ganitong klaseng kumakalat na sakit sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Maraming mga naglilitawan ngayon, mga sangkay, na iba't ibang klaseng karamdaman sa iba't ibang mga bansa na nakakapagtaka kung wala po tayong alam mula po sa banal na aklat o sa Biblia. Kasi sa Bible, mga sangkay, mayroon po doon nakapropesiya na sa mga huling araw daw, mga sangkay, lalaganap ang iba't ibang klaseng karamdaman na tumutukoy po ito ngayon, mga sangkay, sa iba't ibang klaseng, halimbawa na lang, nagkakaroon po ng epidemic, nagkakaroon ng pandemic, and last time, mga sangkay, di ba, nagkaroon po ng pandemic tayo, na talagang ginulat po noon ang buong mundo. So, ito na naman, alamin po natin ang balita tungkol po dito. May bagong sakit na nakapasok sa Pilipinas. Yan ang nakakahawang Q fever. Na-detect yan sa 19 na imported na kambing. So, galing sa kambing. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Naku po. Suot ang kani-kanilang personal protective equipment o PPE, pinatay at binoon sa lupa ng mga tauhan ng Bureau of Animal Industry ang mga kambing na ito sa Marinduque at Pampanga. Yan ay matapos magpositibo sa Q fever disease ang ilang sample ng kambing na inangkat mula Amerika. Grabe. Ang Q fever disease ay nakukuha ng hayop dahil sa bakterya na Coxiella burnetii. Pwede raw itong maipasa sa mga tao. Pwede maipasa sa mga tao, mga sangkay. So, ibig sabihin, ano ba to? Delikado ba o hindi? Alam nyo, mga sangkay, marami nga pong naging usap-usapan din, di ba? Kung maalala nyo yung last na pandemic, galing lang din daw po yun sa hayop. Tapos naipasa daw po sa tao. Karamihan naman, mga sangkay, ewan ko ba, galing po sa hayop, pagmumula, tapos papasok po sa tao. Kung pag-aaralan po natin yung napakaraming event ng pandemic or epidemic, halos ganun po ang nangyayari. So dito galing po siya sa kambing. Transfer po siya via pigs and sa mga urine and feces po and birthing fluids po ng mga alaga natin na kambing and sheep tulad ng mga amniotic fluid nila and placenta during nanganganak. Ayon sa BAI, January 11 nang dumating sa bansa ang 74 na kambing mula Amerika. Dinala muna ito sa quarantine facility sa Pampanga kung saan nakitaan ng sintomas. Buti ka mo na ano nila, no? Nakita ka agad, mga sangkay. Kasi kung hindi, baka ano to, mamaya mas malala pa ang nangyari. Noong una, may nagkakasakit dun sa mga dumating na kambing sa kanila and they seek help sa amin para tignan to investigate. Ayun, nun nakita, tas may series din na nagkaroon ng, as per report,
na may nagkaroon rin ng abortion or may mga nanganak tapos namamatay agad yung mga kid. Dahil dito, isinailalim ang mga kambing sa serye ng testing. Naibiyahe pa ang ilan sa mga hayop sa breeding station ng pamahalaan sa Santa Cruz, Marinduque. At kahapon, June 20, lumabas na positibo sa Q fever ang 19 na kambing. Bukod sa depopulation, nagpapatuloy rin ang surveillance at tracing ng DA para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Naku, so ibig sabihin, nakaano na to sa iba. Ito, may mga nahawa na ba, mga sangkay? Sa ngayon, hindi pa naman do ito maituturing na outbreak dahil kontrolado pa ito. Okay. Kasi talagang yung mga animals ay secluded lang dun sa isang area. Kumbaga, Okay. then napigilan natin yung pagkalat. Hindi siya Okay, so yung mga tinamaan na animals, mga sangkay, nakaano na sila. Nasa isang lugar lang po sila. So, yun daw yung sinasabi nila na kahit papaano napigilan yung pagkalat, yung posibilidad na kumalat pa po ito. Kasi mas delikado mga sangkay kasi kaya pala itong i-transfer mula doon sa kambing papunta sa tao. naikalat talaga. Wala pa rin daw kumpirmadong kaso ng Q fever sa mga tao. Pero sinusuri na rin ng Marinduque Provincial Health Office ang mga magsasakang humawak sa mga kambing. Ang mga Nako. Sana wala, no? Sana hindi po sila madali nun, mga sangkay. Kasi, syempre, sila po yung nag-aalaga sa mga kambing na ito. Sa isang farm. tatamaan nito, pwedeng makaranas ng flu-like symptoms gaya ng pananakit ng ulo, pagkapagod, lagnat at pangatog. Okay. So, medyo may pagkakaparehas mga sangkay sa nakaraang pandemic yung mga symptoms. Pero mukhang ano to, kasi may headache eh. Tapos may pananakit din po ng halos same mga sangkay, pero mukhang mas matindi po itong sintomas nitong Q fever. Abiso naman ng DA sa publiko, ligtas pa rin ang pagkain ng karne ng kambing. Ligtas pa rin mga sangkay. Baka mamaya kasi yung iba, kabahan na kumain po ng karne ng kambing. Masarap pa naman dyan mga sangkay yung kaldereta, di ba? Ligtas pa po. Kasi sabi pa nga po nila, bago magkaroon ng pagkalat, na nila, yung mga posibleng mga kambing na mahawaan, nilagay po nila sa isang lugar lamang. Yun po yung inoobserbahan ngayon. Pati yung mga magsasaka na nag-aalaga po nito, na syempre sila pong nag-aalaga, malamang mayroon pong nahahawakan po nila mga sangkay. Ngayon, sinafety na po nila at pinag-aaralan kung mayroon nga bang baka mamaya mahawa. Naku. Delikado mga sangkay. Basta niluto itong maigi. Yung mga milk, especially ngayon, nauuso yung milk ng goat, kailangan more on pasteurized. Gayunman, bumuo ang DA na fact-finding team para imbestigahan ang naitalang kaso ng Q fever disease sa bansa. Isinailalim na rin sa preventive suspension ang ilang tauhan ng BAI. Paano nakarating yung sakit at paano nailabas at paano nakarating sa local government. Ito lahat ay pag-aaralan at kung merong mga nakitang paglabag doon sa mga protocols. Magpapatupad din daw ang DA ng temporary ban sa importation ng kambing mula sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline. Okay. So, ayan, mga sangkay, no? Alam nyo, hindi po ito bago, no, na may mga ganitong klaseng nangyayari sa ating mundo. Dumarami po ito, mga bagong naglilitawan ng mga kung ano-anong karamdaman, mga sangkay. Doon nga sa Japan 'di ba? Nakaraan lamang pinag-usapan po natin, 2 days lamang ang itatagal daw po ng isang tao kapag tinamaan noon, mga sangkay. Just imagine gaano kalakas 'yan. So ito po ay talagang nangyayari ngayon mga sangkay. Sabi ko nga talagang hindi nagsisinungaling ang Biblia no? Kasi kung ano ang nakapropesiya dito, yun din po yung nangyayari. Kagaya po nitong mga natural disaster, climate change, mga sigalot na mga bansa, mga pagyanig. Kagaya rin po nito, mga iba't ibang klaseng karamdaman nakakalat, mga sangkay. Lahat ng yan nakasulat At napufulfill po talaga mga sangkay kung ano po ang nakasulat sa Biblia.
Ngayon, mga sangkay, ang kailangan lamang po natin mga Pilipino, maging aware sa mga nangyayari. That is why, binabalita ko po yung mga katulad po nitong balita. Kasi kailangan po talaga malaman nating lahat bago pa mahuli ang lahat. Okay? So ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Anong inyong mga saloobin tungkol po dito sa bagong karamdaman daw po na kumakalat o nakapasok sa Pilipinas? Mga sangkay, i-comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga vlog. Kung ano-anong mga vlog natin mga sangkay. Mga lakad natin at kung ano-ano pa. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.